Kaugnay pa rin mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga kaganapan na inaasahan dyan sa Kamara de Representantes, ang House Justice Panel ay sinasabing hindi maaaring ma-impeach agad-agad. Ito si Pangulong Marcos dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa International Criminal Court at yung iba pang mga usapin na nakapaloob doon sa reklamong inihain dyan sa panig ng Kamara. May balita si Bombo Anali Soberano. Nagkaisang pananaw ang mga miyembro ng House Committee on Justice na hindi maaaring i-impeach si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court noong March 11, 2025. Sa pagtalakay sa impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus, sinabi ng mga mambabatas na legal na ipinatupad ng pamahalaan ang ICC arrest warrant na idinaan sa Interpol at hindi ito maaaring maituturing na betrayal of public trust. Ayon sa mga miyembro ng komite, kulang sa sapat at beripikadong ebidensya ang reklamo at karamihan sa mga isinumeteng dokumento ay pawang mga news articles. Sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, walang personal na kaalaman at autentikong dokumento ang nagrereklamo upang patunayan ang kanyang mga paratang. Pakinggan natin si Representative Terry Redon. To be clear, this is not in pursuance of a relations between the International Criminal Court and the Philippines, because this relation has already been broken when we had left the ICC in the previous government. So, para malinaw lang po, walang batayan para sabihin na meron pong pananagutan ang ehekutibo dito po sa pag-aresto sa dating Pangulo at pagdadala po sa kanya sa International Criminal Court. Binigyang diin naman ni Manila Representative Joel Chua na hindi maaaring magtagumpay ang alegasyon ng kidnapping dahil ang ganitong krimen ay maaari lamang gawin ng pribadong individual. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Joel Chua. Ay yung act, dapat po, the act is illegal or the deprivation of liberty is without legal justification. Maliwanag naman po that the arrest of the former president was via warrant issued by the International Criminal Court. So dito pa lamang po sa dalawang elementong ito ng kidnapping, wala na po, kulang na po. Kaya masasabi ko po na yung offense charge will not be sufficient in some. Ayon naman kay mamamayaang Liberal Party List Representative Leila de Lima, inaresto si Duterte batay sa ICC warrant at hindi siya isinuko at wala ring inilatag na tiyak na mga pangyayari na mag-uugnay ng pananagutan sa Pangulong Marcos. Pakinggan natin si Representative Leila de Lima. The surrender of FPRRD to a foreign tribunal. Complaint cannot rely on judicial notice to establish the specific acts that constitute surrender to a foreign tribunal, which is in fact also debatable, especially in light of alternative versions that FPRRD was not surrendered but arrested by virtue of an ICC warrant in accordance with RA 9851. So to me, Madam Chair, the first allegation is not a sufficient allegation of fact, but mere conclusions lacking in specificity. So insufficient po para sa akin. Iginiit naman ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na obligasyon ng gobyerno na ipatupad ang arrest warrant alinsunod sa pandaigdigang batas. Sa kabila ng panukalang ibasura ang reklamo, nilinaw ng komite na boboto ito sa kabuuan ng impeachment complaint matapos talakayin ang lahat ng paratang laban sa Pangulo. Sinabi din ng mga miyembro ng House Committee on Justice na walang sapat na batayan din ang paratang na drug addict si Pangulong Marcos
at hindi ito pumapasa sa pamantayang itinakda ng konstitusyon para sa impeachment. Iginiit ng mga kongresista mula sa iba't ibang partido na ang alegasyon ay kulang sa factual allegations at walang maipakitang matibay na ebidensya. Sinabi pa ni Representative De Lima, hindi sapat na batayan ang sinasabing unfitness para sa impeachment at wala ring ipinapakitang ebidensya na naapektuhan ang tungkulin ng Pangulo dahil sa umano'y pagkalulong sa illegal na droga. Sinabi pa ni Representative Jesus Bong Suntay na nakabatay lamang sa mga ulat ng media at pahayag sa politika ang reklamo at walang inilatag na medical evidence o drug test result. Iginiit naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, hindi maaring ituring na impeachable offense ang ganitong paratang kung walang beripikado at otoritatibong patunay. Binanggit din ni FPJ Panday Party List Representative Brian Poe na may opisyal na record na sumasalungat sa akusasyon, kabilang ang negatibong drug test ng Pangulo noong November 2021 at kumpirmasyon sa isang Senate hearing noong May 2024 na negatibo ito sa cocaine. Ayon naman kay Representative Rodriguez, ang paratang ay isa lamang konklusyon na walang sapat na ebidensya. Inaasahang boboto ang komite ngayong araw ng Miyerkules kung may sufficiency in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos upang umusad sa formal na pagdinig o tuluyang ibasura ang nasabing reklamo. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.